Ayan po, hello po mga ka-leaders. Kami po ay pauwi na galing po sa mission. So, ayan, nakaroon po tayo ng bus preaching. Hello po, isa po mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin. Mag-share lang po sana ng word of God po. Huwag po kayong mag-alala dahil di po kami magpapaikot ng sobre at hindi rin po kami mag-introduce ng anuman pong religion. Gusto lamang pong ipaalala sa atin ng Lord kung gaano niya po kamahal ang tao. Alam niyo po ba na ang Lord po, kahit gaano makasalanan ang tao, kahit nakakalimutan siya ng tao, ang Panginoon po ay patuloy na nagmamahal sa atin. Sabi po sa Bible, ang lahat po ay nagkasala. Ibig sabihin, hindi po porket nasa simbahan o pumupunta ng church ay wala ng kasalanan. Sabi po sa Bible, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Ngayon po, sa pagkakasala ng tao, meron pong kabayaran yon. Sabi po sa Romans, na ang kabayaran ng kamatayan, ng kasalanan ay kamatayan. Ngayon, ano po ba yung kamatayan na tinutukoy doon? Yung kamatayan na tinutukoy po doon is hindi lamang po pisikal na mamamatay po tayo dito sa mundo, kundi kamatayang espiritual. Ano po yung kamatayang espiritual? Yun po is ang kaluluwa ng taong namatay na hindi nagsisi sa kasalanan. Ang kanyang kaluluwa ay panghabang buhay na mamamatay sa impyerno. Ngayon po, ang impyerno po ay ginawa ng Lord para kay Satanas at sa mga demonyo. Hindi niya po yun ginawa para sa mga tao. Ngunit, ginawa po ng Lord ang tao na mayroong free will. Ano po yung free will? Binigyan ka ng Lord ng kalayaan kung paano ka mamumuhay dito sa mundo. Kung mamumuhay ka ba sa kasalanan, kung mamumuhay ka ayon sa kanyang kalooban. Nasa sa iyo ang desisyon. Bakit po? Dahil ang pagmamahal ng Panginoon ay hindi po nakakasakal. Pero dahil mahal po kayo ng Panginoon, kung kaya't meron po siya pinadala upang i-share po ang kanyang salita, upang i-share po at ipaalala sa atin kung gaano po tayo kamahal ng Panginoon. Kung tutusin po, maski ako hindi ko rin po kagustuhan na sarili ko ay tumayo sa isang bus at magsalita sa mga tao. Pero dahil po ipinaramdam sa akin ng Panginoon ang kanyang pagmamahal, gusto ko rin po yun na ibahagi sa inyo mga kapatid, na ang pagmamahal ng Diyos ay hindi nagbago. Kung bakit po siya namatay sa krus ng Kalbaryo, ano po ang rason? Every time na siya ay nalalatigo, nung oras na siya ay binubugbog at pinapako sa krus, alam niyo po ba kung sino pang nasa isip niya? Tayo po. Lahat tayo, bawat isa sa atin, tayo po ang iniisip ng Lord ng moment na siya po ay pinapako sa krus. Kung tutusin po natin, hindi po deserve ng Lord na ipako sa krus. Bakit? Sapagkat siya'y walang kasalanan. Pero dahil lubos ang pagmamahal niya sa sanlibutan, na inako niya ang ating kasalanan upang tayo po ay matubos. Amen? Kinuha ng Lord iyon upang tayo po matubos sa kasalanan. Sabi nga po, minsan, ang tao nahihiya ng lumapit sa Lord. Bakit? Ang dami ng nagawang kasalanan. Pero gusto pong ipaalala sa atin ng Panginoon na kahit gaano ka karumi, kahit kadaming nagawa mong kasalanan, as long as ikaw ay magsisi sa iyong kasalanan, tanggapin ng Panginoong Yesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Dalawang kamay ang nag-aabang sa'yo na yakapin ka ng Panginoon. Alam niyo po, ang ginawa ng Lord sa krus ng Kalbaryo ay hindi natin kayang bayaran. Hindi po natin ito kayang tumbasan. Pero ano po yung kaya nating ibigay? Yung buhay natin. Ialay po natin sa Lord. Bigyan ko po kayo ng ilustrasyon. Kung tayo po, meron tayong alahas, at ito'y ating sinangla, at merong ibang nagtubos, kanino na po ang alahas? Doon na po sa nagtubos. Ganon din po sa ating buhay. The moment po na ang ating Panginoong Yesus ay ipako sa krus upang tubusin po ang ating mga kasalanan, ang buhay na mayroon po tayo ay hindi na po sa atin, kundi ito po ay para na sa Diyos. Bakit po? Ang Panginoong Yesus ay namatay para sa atin, kung kaya't tayo ngayon ay nabubuhay para sa Kanya. Alam niyo po mga kapatid, nais ipaalala sa atin ng Panginoon na siya'y nalulungkot kapag ang kanyang mga anak ay lumalapit lamang sa kanya kapag mayroong kailangan.
Sa mga magulang po na naririto, ano po ang pakiramdam nyo? Nakakausapin lang kayo ng mga anak nyo pag may kailangan sila at hindi na kayo papansinin pag wala silang kailangan. Hindi po ba't masakit? Higit pa po doon ang nararamdaman ng Lord na tayo'y mananalangin lamang kapag wala na tayong maisasaing, na tayo'y mananalangin lamang kapag mayroon tayong sakit, na tayo'y mananalangin lamang kapag Semana Santa, kapag birthday mo, kapag linggo, o kung kailan mo lang naalala. Nasasaktan po ang Panginoon. Bakit po? Dahil mahal niya tayo, nais niya na meron tayong personal na relasyon sa Kanya. Kung tatanungin ko po kayo kung naniniwala kayong may Diyos, malamang sasabihin mo, oo. Pero ang tanong, meron po bang personal na relasyon sa Panginoon? Alam niyo po, ngayong gabing pong ito, hindi po aksidente kung bakit tayo magkakasakay ngayon, kung bakit mo naririnig ang salita ng Lord. Alam niyo po, gustong ipaalala sa atin na kung pakiramdam natin hindi tayo espesyal, hindi tayo mahalaga, alam niyo po sa mata ng Panginoon, ganun po tayo kahalaga. Sapagkat kung iisipin po natin, siya yung Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari, at kinalimutan niya yon, at siya'y nagpakapako sa krus dahil gusto niya po tayong maligtas. Ayaw ng Lord na tayo may pahama. Pero dahil nga binigyan tayo ng Lord ng free will, ang desisyon po ay nasa tao. Kung tatanggapin mo ba ang Diyos bilang iyong sariling tagapagligtas? Alam niyo po, mga minamahal na kapatid, nais po ng Lord na magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya. Hindi lang sa kilala natin siya na siya ay Diyos, kundi meron tayong relasyon. At alam po natin na sa anumang uri ng relasyon, mahalaga po ang komunikasyon. Diba po? Sa lahat po ng mga minamahal natin sa buhay, pamilya natin, gusto natin, lagi natin silang nakakausap. Ngayon, paano ba natin makakausap ang Lord? Makakausap po natin siya kapag tayo po'y nananalangin. At hinahayaan po natin na kausapin tayo ng Lord sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia. Alam niyo po, ang mga tao, maraming katanungan sa buhay. Bakit ko nararanasan to? Bakit ko pinagdadaanan to? Bakit ang daming problema? Bakit ang lungkot? Bakit kahit maghapon na akong nakikahiga, parang ang bigat pa rin ang pakiramdam ko? Ano ang dapat kong gawin? Ano ang dapat kong tahakin? Alam niyo po ba mga kapatid, na lahat ng mga kasagutan sa tanong na iyan ay nasa Biblia. Dahil po ang Bible ay ginawa ng Lord, amen, gumamit siya ng mga instrumento para magawa ang Biblia, which is ang kanyang salita, upang maging gabay natin sa ating pamumuhay sa mundo. Kung ang mga appliances po ay merong manual na tinatawag na kung paano ba ipatayo ang electric fan, paano ba siya ayusin, ganon din po sa tao. Ang pinaka-manual po natin ang M-Bible. At gusto po ng Lord ipaalala sa atin na mahalaga ito. Amen? Gusto ng Lord ipaalala sa atin mahalaga ang pananalangin. Amen? Mahalaga na meron po tayong personal na relasyon sa Panginoon. Isipin po natin Diyos ng mga Diyos, gustong makipagrelasyon sa atin. Sino tayo para gawin yun ng Lord? Sino tayo para mahalin ng Panginoon? Ano ang ginawa natin para magsakripisyo siya ng ganon? Wala po. Pero dahil ganon ang kanyang pagmamahal sa atin, ginawa niya po iyon. Sa mga magulang po na naririto, kaya niyo po bang ibigay ang kaisa-isa niyong anak para lang sa mga makasalanan? Maaaring magdalawang isip po kayo. Pero alam niyo po, ang ating Panginoon ay hindi nagdalawang isip. Na ibinigay ang kaisa-isa niyang anak na si Jesucristo upang iligtas tayo ng makasalanan. At ngayon po, gusto po tayong paalalahanan ng Lord na meron lamang dalawang lugar na pupuntahan ang tao kapag siya'y namatay sa mundo. It's either langit or impyerno. Alam po natin, sa langit, wala nang luha, wala nang paghihirap, wala nang sakit. Puro na lang kapayapaan at kagalakan sa pagkakapiling natin ng Panginoon. Pero ano po ang meron sa impyerno? One time po, nasa bus din po kami. And then mainit po noon. Sabi ng isang konduktor, ang init naman dito, para tayong nasa impyerno. Pero alam niyo po,
wala pa pong sinabi ang init dito sa mundo sa init sa impyerno. Kung na-try nyo na pong napaso, masakit po. Pero sa impyerno, can you simply imagine, na dagat siya, na imbis na tubig, ito ay apoy. At kapag nandoon ka na, hindi mo na doon pwedeng sabihin, Lord, sorry po dahil hindi po ako sumunod sa inyo. Sorry po dahil nagkasala po ako. Sorry po dahil hindi ko po kayo tinanggap. Hindi po. Hindi na po pwede. Bakit po? Kung ilang taon na po tayo dito sa mundo, yun po yung taon na binigay ng Lord na pagkakataon upang tayo magsisi sa ating mga kasalanan at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Alam niyo po mga kapatid, maaari mong sabihin na, ay matagal ko nang gustong magbago pero wala ganito ako hindi ako magbago-bago. Sa tao po, imposible po talagang magbago tayo. Pero gusto po ng Lord na magkaroon po tayo ng puso na handang magpabago sa Kanya. At sa mga gusto pong maligtas at magkaroon po ng personal na relasyon sa Panginoon, hayaan niyo po na ilid po namin kayo sa isang panalangin.